Si Palo, oh. Kinakain naman namin ng kugamel. Susunod niya. Tapos may napier. At pagpasakay na po siya. Ang kulang sa kanya, yung master sa pag-araro, saka master sa paghila ng karusa. Pero nasubukan na po natin siya na pailain ng karusa. Bukas, may mga dala tayong fish doon at saka simento. Ipahila naman natin kay Palo at ni Jin. So hindi magtagal, mahasa siya sa trabaho namin dito. Malaki na po yung alaga natin na si Palo, oh. Pero nag-iba lang yung kulay. Napakaganda sana pag hindi pa nabago yung kulay niya na itim. Obserbahan na natin, baka habang tumatanda siya, baka bumalik lang sa kulay niya na itim yung kalabaw natin na Palo. Nung dumating siya dito, itim na itim siya. Pero hindi naman siya pure mga kaprobinsya, kaya siguro nagkaganyan. Basta hindi pure, may chance na magbago yung kulay sa alaga natin. Bistiso na siya. Siguro yung papa niya ay Palo, tapos yung nanay niya native. Kaya nakaganyan yung tsura niya. Pero wala namang problema kasi malaki naman yung katawan niya. Mataas ang tendency na lumaki pa siya. At si Jin, oh, sa tingin po ni Brod, mukhang buntis daw to. Subukan lang natin. Pero yung nagkasa sa kanya, yung native lang natin ng kalabaw na pinalagaan natin dati. So hindi tayo makaasa na magandang klase yung magiging anak niya. Pero pag magmana lang kay Jin, karabaw magyapon, so okay lang. Subukan lang namin na obserbahan siya, hintayin hanggang lumating yung panahon na manganak siya. O pag mabuntis man siya o sa hindi po natin siya ibinta. Pero napapansin po natin na malaki yung tiyan niya, oh. Tumaba siya. Yung isa natin kalabaw, oh, yung si Paloma umiyak. Parang baka umiyak. Isa sa aming mga inaabangan dito ngayon mga kaprobinsya, yung baka natin na si Bitang. Malapit na po siya mga anak. Kaya palagi nating binantayan. Minonitor natin palagi. Yan, oh, usog kayo. Pinasok namin siya sa labas, tapos binigyan ng Cupramil. Malakas siyang kumain ng Cupramil. Siya nabuhan na po yung tiyan niya mula sa pagkasta. Siguro mga 3 linggo mula ngayon, manganak na siya. At hindi namin siya pinasol sa malayo, dito lang sa gilid, dito lang sa tabi-tabi ng aming area, para mamonitor namin siya pag maglibor na. Oh. At yung mangganda nating baka, si Marimar, magpasakay lang to mga kaprobinsya, hindi to tumakbo pasakyan. Pinasakay nga natin si Third sa kanya. Pag munalagan, hulog. Yan. Napakabait po sa ating baka na si Marimar. Mabait, maganda. Pero hindi tayo makupiyansa, baka biglang tumakbo or tumalon, mahulog tayo. Mulayat, pero siguro yun eh. Ganito po kabait yung ating baka. Kaya nakakaawa pag ibinta natin siya. Up! Wala lay tanay, ha? Hira lang yung baka na magpasakay.
Si Marimar hindi ka namin siya tinuruan, pero bigla lang siyang ganito. Napakabait niya. Mula na itinali namin siya, lalo siyang bumait. Paglapitan natin, hindi siya umalis, hindi siya tumakbo. Dati, nung hindi pa nakatali si Marimar, mailap siya ng kunti. Okay. Okay. Yung isa natin dumalaga dito, ipaso sana namin siya sa labas, pero hindi siya kumain ng mga damo. So binalik namin sa loob. Binigyan lang siya ng napier. Hindi pa rin siya naglandi mga kaprobinsya. Magpahimas lang siya. Hindi siya katulad sa natin dumalaga na andun sa kabila, nanuwag. Pero siya kailangan po natin siyang sanayin. Lapitan palagi para hindi maging matapang. Pero mag-ingat lang tayo. Sino kaya yung maunang maglandi sa kanila? Yung baka natin na dumalaga na galing sa Dawes, at yung dalawa nating baka na galing sa Batangas. Relax ha, relax. Yung mga napier namin dito, na-harvest na po. Pero napakadali lang tumubo sa mga napier natin. Sumibol agad yung mga sahat nila. Doon sa kabilang area, nagsimula na kami mag-harvest doon ng napier. Si Brod po yung naka-assign sa mga kalabaw natin. Ito po, binigyan na to niya ng napier. Inubos na. At yung isa, si Paula, pinasok sa tabi-tabi. Busog na oh. Mailap to mga kaprobinsya. Paminsan-minsan lang natin malapitan. Wah. Mailap oh. Hindi isa katulad sa iba nating kalabaw na palo. Takot siya sa atin. Inamoy-amoy niya tayo. Sa ibang amoy ito ah. Takot ah. Paborito nila yung Carabao grass. Sabihin natin si Brod na himas-himasin niya palagi yung kalabaw natin. Busog siya mga kaprobinsya oh. Yung mga kalabaw natin na babae na palo, gawin natin sila inahin. Gusto ko sana siyang lapitan pero ayaw magpalapit. Tapos kumain oh. Hindi lang natin pilitin, baka tumakbo pa. Maliit siya pero may lahi po siya na bupalo. I-cross po natin sa ating kalabaw dyan na palo. Pag maglandi siya, pag surtihin tayo, sana magkaroon sila ng magandang anak pag surtihin. Pero matagal pa siguro yung kalabaw bago maglandi. Sa 3 or 4 na taon bago sila maglandi. Yun po ang sabi sa ating kapitbahay doon na nag-alaga sa isa nating kalabaw na magandang klase din. Babae yung inalagaan niya at buntis na. Siguro malapit na yung mga anak.
Pero ang sistema po dito sa amin, basta maliit pa yung inalagaan niya, pag manganak yon, ang unang anak mapunta sa nag-alaga. Pero pag inahin na yung pinalagaan natin, ang unang anak mapunta doon sa may-ari ng kalabaw or baka. Pero disclaimer lang po, depende lang yan sa usapan in between sa may-ari at sa yung nag-alaga. Pero pag mga lalaki tapos palakihin, kuhaan lang siya ng kapital tapos hatiin yung excess. Okay ra dito? Wala karat? Busog na kayo? Yung nilagaan ni Dodong, yung si Basya at yung pula nating baka, yung dalawa at yung andito. Yung mga kasama natin ito, may kanya-kanya silang assign kung sino yung taga pakain. Katulad ni Brod, siya po yung na-assign sa mga kalabaw at sa pag-araro. Yung isa andun sa kambingan, baboy, at yung iba andun sa mga baka natin doon na lalaki. Sa mga nakaraang video po natin mga kaprobinsya, yung isa nating kambing na lalaki, hiniwalay namin, nilagay natin dyan sa maliit na kubo, yung kubo dati ni Bobo. Pero ang sistema, hindi siya kumakain, iyak lang siya ng iyak. Hiniwalay namin siya para hindi siya makakasta or hindi niya makastahan yung mga dumalaga nating kambing doon. Pero ang ginawa namin, binalik lang namin siya kasi wala namang naglandi. Nakakasta naman si George. Sa mga nakaraang video natin, may isa na siya nakastahan dyan. Tapos ang gagawin natin sa isa nating kambing na lalaki, ibinta lang namin siya. Ibinta namin siya, dalhin namin siya sa stockyard sa sunod na mga araw. Pambili ng feeds lang. Pero wala sana akong balak na ibinta siya mga kaprobinsya, pero natakot po tayo baka ma-inbreed yung mga alaga natin dito. Hindi naman masyadong masama pag ma-inbreed, pero hindi maganda yung resulta sa ating mga kambing. Base po sa ating experience dito, napakapangit po yung anak niya basta magkadugo yung nagkasta. Takot na kagtiyan. May isa kaming kulungan dito, bakante. Dati po dito natin nilagay yung ating mga inahin. Pero nang natapos yung kulungan natin doon, nilipat natin sila doon. At may biik po tayo na binutangan, yung binayaran na natin kahit hindi pa pinanganak. Kay Jason, yung driver ng habal-habal na kaibigan natin. Pag magkuha natin yon, pag manganak na, kung sakali, kasi hindi pa nanganak yung baboy niya, pero nangailangan daw siya ng pera, kaya ibininta na niya sa atin kahit hindi pa nanganak yung baboy niya. 4 yon, dito natin ilagay kasi doon loaded na yung kulungan natin doon sa kabila. Ito yung mga kambing natin na lumalaga, oh. Nakasahan na to. Mukhang si Joe siguro yung nakakasa dito sa ating lumalagang kambing. At dalawa na yung kambing natin dito na lumalaga na nakasahan. Pero yung isa, tingnan na natin yan mga kaprobinsya kung ano ang resulta, kasi yung tatay lang niya yung nagkasa sa kanya. Si Joe sana, pero tumalon sa kulungan yung isa nating kambing na lalaki para makasahan niya yung kambing natin dyan. Yung mga kambing, alam din nila pag may maglandi sa ating mga babaeng kambing nito. Oh, naman. Yung lalaki natin kambing mga kaprobinsya, para mag-wild yan. Basta malaman niya na may naglandi dito sa ating mga kambing na babae. Tanod kayo. Ito yung lalaki. Oh, agad. Kinagat niya yung ating buhok. Ito po, malapit na ito mga anak mga kaprobinsya. Siguro 3rd week of July, mga anak na to. Sa mga 4 siguro yung mga anak, sabay-sabay. At ito po yung kambing na ibinta natin, oh. Lalaki po ito. Ayan. Walang sungay, pero upgraded lang yan. Ibinta lang natin sa mga kaprobinsya kahit medyo maliit pa para maiwasan yung inbreeding. Kasi yung mga babae na kambing pag maglandi, kaya nilang umakyat dyan, oh. Tapos mapilit din sila sa mga kambing, parang matakot sila pag mga malaking lalaki
Kaya ang ginawa sa mga dumalaga nating kambing, pumasok sa kanyang kwarto. Ito po yung nakasahan ni George. Tingnan natin kung ano ang hitsura sa anak ni George pag mabuntis yan. Si Dayan po dati, nakasahan lang siya sa kanyang ama. At hindi po maganda yung resulta. Kasi napakaliit po sa kanyang anak. Yan po. Yan po ang kanyang anak. Maliit. At parang native yung hitsura. Pero na nakasahan siya ng buwer, gumanda yung resulta. Yun po yung anak niya. Ito po may anak na siya pero mas maliit pa siya sa isa niyang kapatid na dumalaga. Dahil si Dayan, nakasahan siya ni Turo dati. Wala tayong ibang lalaki dati. Si Turo lang. At napakabata pa niya naglandi. Nasa 3 buwan pa lang siya, naglandi agad siya. At nakasahan at nabuntis. At yung didi niya mga kaprobinsya, yan niyo po. Malaki yung isa. Pati yung isa maliit. Pati din si Ibana oh. Napakalaki din sa didi niya. Parang pag magkakita tayo ng ganyan, parang kabahan na tayo. Kasi noong una, ganyan din ang didi sa ating kambing na 3 yung anak. Tapos ang nangyari, nasira. Parang may halong dugo nung nanganak yung kambing natin. At tinuluyan na namin. Tingnan niyo po. At hindi naman masyadong malaki yung tiyan niya. Parang ang bigat siguro yan oh. Tingnan niyo. Napakalaki sa kanyang didi. Sana lang walang mangyari sa kanila pag sila ay mga anak. At yung ating kambing na 3 na namatay yung nanay, payat po sila kasi ayaw kumain ng feeds. Andito lang po. Yan o. Tapos yung isa mga kaprobinsya hindi nakasurvive. 2 na lang yung natira dito. Pagpakainin namin sila ng feeds, ayaw kumain. Kaya nahirapan tayo na magpataba sa kanila. Basta hindi kumain ng feeds. Yung kambing natin na malapit ang manak, hindi kasya oh. Yan oh. Ang laki ng kambing natin. Kailangan natin palabasin natin sila paminsan-minsan. Kailangan natin i-trim yung kanyang kuko. Pagkatapos na siguro niya mga anak, i-trim natin yung kanyang kuko mga kaprobinsya oh. Kailangan natin na putulan yung kanyang kuko. Magaganyan po yung kambing natin basta tumanggal sa kulungan. Gaganyan po yung kuko nila oh. At nahirapan siya maglakad oh. Ha? Alita juga na siya, mura rabag kasalang na siya. Shhh! Angay yung putol ng kuko dong. No. Hilas ka rin sa oh. Putla na binato. Hindi natin siya napansin kasi nasa loob lang sa palagi. Stay. Ito matapang to. Kailangan natin siya ibalik sa kulungan mga kaprobinsya pero putulan natin ng kuko. Ilan niyo po yung mga kambing natin mga kaprobinsya oh. Puro mga malaki yung tiyan nila. Pero mukhang kabahan tayo pag i-trim natin kasi kumawala to. Pag i-trim natin yung kuko niya, baka makunan ba. Tsaka lang natin siguro putulan ng kuko. Ayan natin iputan daw o mga anak na kay nung una 3 yung anak niya at saka yung isa 3 din. Ngayon mga malaki din yung tiyan nila. Tingnan natin kung ilan yung anak nila. Sana 3 din. Grabe oh. Nakukwekti yan. Yung buwer natin mga kaprobinsya oh. Parang baka yung liig. Tingnan niyo po. Okay. Sakit mayayay po.
Noong una, dito lang siya namin sa labas nilagay. Kasama sa ating mga kambing na babae. Oops, masikip na oh. Masikip na yung tali niya sa liig. Ang bilis sumikip mga kaprobinsya. Ah, grabe oh. Kailangan nang i-adjust yung tali niya. Ah, okay lang. Pero medyo masikip na. Yung liig niya parang liig ng baka. Tingnan niyo po. Oh. Kailangan natin siya ibalik sa kulungan siguro. Baka may makunan sa ating mga kambing pag hayaan natin siya sa labas. Marami tayong kambing dito na buntis. Uy! Hawak mo dia, hawak mo dia. Hawak. Marami siyang kalaban mga kaprobinsya. Sulod do. Delikado pag hayaan natin sa labas. Kalaban niya yung mga kambing natin dito na buntis. Ito buntis din to. Pati ito. Ito po, abangan natin yan sa sunod na mga araw. Baka manganak na siya. Kalibor na guay o samaan. Mura magputasan siya. Tuos ka na ko siyang tutoy lagi o. So dayan lagi na siya o salan. Putasan siya o. Hiningal siya mga kaprobinsya, baka naglilibor na siya or hindi natin alam. Kaya siguro sa laki niya kanyang didi. Hindi naman katulad dito oh. Hindi naman ito hinihingal. Relax naman kayo. Nagibati gini oh. Usubahan lang natin yan ah. Tanggapin lang natin kung ano yung mangyari sa kanya. Oh, ayaw sungaya. Isog din ni kaya siya. Parang iba yung hinalap kay iba na. Pag kumain lang siya mga kaprobinsya, okay lang siya. Pero pag ayaw niyang kumain, wala siya ganong kumain, mukhang masama na yung pakiramdam niya. Pwede nagalibor siya or iba yung pakiramdam niya sa laki ng kanyang didi. Kasi kahit kami nga parang hindi po normal sa kanya yung napakalaki niyang didi. Mahirapan siya sa paglakaw. Hindi siya lumapit sa pagkain oh. Mukhang masama yung pakiramdam niya. Usika. Sayang din kadinga. Kasi itong una ba, katong na tulog ka buka na, kabantay ka to. Kanang inahanaan ng mga kabuk niya. Hindi siya kumain mga kaprobinsya oh. Bugat juga niya yung tutoy dagway. Daga may ari rong hatag slide ni kuan. Iba na pa doon. Kanang bali hatag niya ng balde niya. Ah, okay. Ah, takot siya sa isa. Lumapit lang siya oh. Sana okay lang siya mga kaprobinsya kasi kumain lang siya. Pero katulad sa amin dito na marami nang naranasan, iba agad yung pakiramdam namin basta magaganyan yung alaga natin. Ilain na naman siya dito. Asa magsiraan na? Huwag siya gana mukha no? Wala siya. Kahit hiniwalay pa natin.
Iba na, ikaw lagi na size yung libahati dia. Nagpalakasan sila. Walang matapang dito. Iniwala yung matapang. Sida yan. Oh. Ayan, nakagawan sila dyan. Hindi kumain si Ibana. Ha? Mura po ka na kon? Tanawan na to dyan niya. Parang hinihingal siya mga kaprobinsya. Hindi kami sigurado kung ano yung naramdaman niya. Naglilibor pa siya o ay masama siya ang pakiramdam. Yung mga inahan natin dito mga kaprobinsya, oh. Yung isa dito mukhang buntis na siya. Yung tiyan niya, oh. Tapos yung isa dito hindi naman siya naglandi. Nasa mga 21 days na mula sa pagkasa sa kanya. Yan. Sana natamaan na siya. Sana buntis siya. At yung ini-ID natin dito lagpas sa 21 days naman mula sa pag-i-ay at hindi naman siya naglandi. Pero habang hindi pa sila nanganak mga kaprobinsya, hindi pa tayo sigurado. Kasi hula-hula lang yung sistema natin dito. Pati yung isa dito nasa mga isang buwan na mula sa pag-i-ay natin sa kanya, hindi rin naglandi. Marami na sana nagtatanong sa atin mga kaprobinsya kung may mga malaking baboy ba tayo dito or may mga patining ba tayo. Kasi sa ngayon, medyo tumaas na ng kunti. Yung 80 kilos, nasa 180 per kilo na yung bili nila. Ito lang yung sa tingin ko dito mga kaprobinsya na nasa mga 60% yung hinala namin na buntis. Yung sigurado kami ba, 60%. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. May itlog kami, may manok, may kanin, may adobong kangkong or apan-apan. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Wala po klaseng patas ha. Wow, ang sarap. Apa ka naman dila eh. Paborito mo rin mong tinangkong do? Ay, tinangkong ang panapa. Nya po ay buko do. Kung ang tako ba niya? Ito dito do? Kainita mo niyo ang butag tubig ay? Igo ng julo. Apa sulod ang kalawa do? Kalaha. Buok ha. Pagkain ka pa rin. Kumo ito ka do? Ah, may ito ka rin. Mungkin kayak pakai. Kung tao ni Mr. Jom. Gapon man tapunga, hadi pun matay tayo. Tinggal lamon lah. Ano po yan? Ngap ba? Tanang. Daw. Ilo ko eh. Iklog pa, iklog. Bom. Tintang na sila ng ano. Sidam doon. Bubuta pa sa pungkura ko. Kaya gipasulod na siya. Ayo.
Pili minta ah. Ipag yan eh. Sinlit mo pala. Sinundulan ako eh. Ay, lumagal ko. Lupig dong. Ay, kulupig. Tahu. Tiglo dong. Ano? Kita orang pun tak. Mau. Mẹ anh giặt. Hay là một đạp một nhé. Gai. Rồi mà rớt còn tay ít màu. Balik kaya no? Ay, ando sana. Kaya wala wala. Ano nga? Dạ, giúp đâu ăn gì cái ngon quá. Mấy cái gà cục. Kaya talo. Ay, natalo ko yung mukha. Ano nila? Paano? Mấy cái gà cục. Bawal magtalo dito. Ano ka ba? Ngaon mo tayo ng katawan na. Ano mo nabuyaw din? Wala pa ako. Ano lagi katawan? Muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Juliet Agantis. Shout out kay Sir Domangas Pedro from Cebu City. Shout out kay Sir Edward Pedroso. Happy birthday kay Daniel Espanso. Shout out kay Lula Edita Gas from Quezon City. Shout out kay Marcin Catulos from Milan, Italy. Shout out kay Victor Gabatan Vlogs. Shout out kay Sabilla Kili Papa. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po yung lahat at maraming salamat po.